Sa Denning Pharmaceutical, sumakay sa elevator ang dating empleyadong si John, binuksan ang maleta at nakitang may baril. Sa executive floor, mabilis na patay ang mga opisyal at bumalik sa reception, nakita niya ang mga pulis. Sinabi ni John na may dapat gawin, at pagkatapos ay nagpakamatay siya. Ipinahayag sa mga balita na ang Denning Pharmaceutical ay may bagong gamot na aprobado ng FDA, kahit may nakamamatay itong epekto sa 3 tao. Dahil dito, nahaharap sa kaso ang kumpanya at bumababa ang kanilang mga stock, kaya binubura nila ang ebidensya. Ang abogadong si Alan ang nagdesisyong iharap ang kaso na lubhang makakaapekto sa kanyang karera. Inatasan niya ang legal assistant na si Tom na asikasuhin ang mga papeles at i-update ang kanyang keycard sa Lunes dahil nire-reset ang mga ito tuwing weekend. Dahil nawala ang saksing si John, iminungkahi ni Tom na isama ang mga biktima ng heart attack sa kaso, pero tumanggi si Alan dahil hindi ito kumikita. Ipinatawag din si Tom sa opisina para sa kasong Gambisi. Nagpadala siya ng memo para sumali rito, pero sinira ito ng kanyang amo at pinagalitan siya dahil sa hindi pagtutok sa kanyang mga kasalukuyang kaso. Pagkatapos pumunta si Tom sa file room para itago ang file na tinanggihan ni Alan. Binisita siya ng nobya at katrabahong si Anna para palihim na maghalikan. Maya-maya, inanunsyo ni Alan na dahil sira ang server kagabi pa, pauuwiin na ang lahat. Bago makaalis si Tom, sinabi ni Alan na nagkamali siya ng malubha sa memo kaya sinisante siya. Sa elevator, sinalubong si Tom ng isang lalaking hindi pa niya nakikita. Pagdating nila sa reception, nag-iwan ang lalaki ng maleta sa sahig at kinuha rin ito ng isa pang lalaki bago sumakay ng elevator, na pinaghihinalaan ni Tom. Matapos tingnan kung saang palapag pumunta ang lalaki, sinubukan ni Tom na sundan siya, ngunit na-reset na ang keycard niya. Sinubukan niyang umalis, pero may estrangherong naghihintay sa labas kaya nakiusap siya sa gwardiya na buksan ang elevator. Pagdating sa opisina, lumingon si Tom at natuklasan niyang nakaupo sa kanyang mesa si Roger, kaya pinabuksan niya ang pinto. Kakaiba ang kilos ni Roger, at napansin ni Tom ang file na itinago niya sa ilalim ng mesa. Dahil naghihinala, pinarecord niya ang telepono at itinago sa lalagyan ng lapis. Patuloy siyang tumingin sa paligid at nakita ang lalaking ginugulo ang power box. Nilapitan siya para hingan ng ID ng abogado dahil hindi naniwalang maintenance siya. Nang tumawag ang abogado para kumpirmahin ito, bumunot ng baril ang lalaki at pinatay ang babae. Habang itinatago ang bangkay, nagmadali si Tom sa banyo at natuklasan sa kuwadra ang bangkay ng gwardiya. Nang tignan niya ito, pinagana ng sensor ng inidoro ang flashing, kaya isinara ni Tom ang pinto at umakyat sa inidoro para magtago. Pumasok ang killer para hugasan ang dugo sa mukha habang kinakausap ang bangkay tungkol sa mga susi. Nakalipat si Tom sa kabilang kuwadra nang sumilip sa ilalim ng pader bago kinuha ng killer ang susi, baril at radyo. Sa pagtatago, umakyat si Tom sa inidoro at muntik nang mag-flush, pero buti na lang at naunang nag-flush ang killer kaya hindi siya narinig. Sinira ng killer ang radyo at umalis para patayin ang sprinkler bago tumuloy sa file room at nag-install ng pampasabog. Mabilis na nagmadali si Tom patungo sa silid pahingahan at ikinuwento niya kay Roger ang tungkol sa pumatay bago sila sumugod sa elevator. Tumakbo sila sa pasilyo at tinangkang mag-emergency exit, pero sinira ng killer ang baras kaya di na ito mabuksan at sila ay nakulong. Nagbalik sila sa main area para gamitin ang reception computer, pero walang internet. Napansin ni Tom na parating ang killer kaya nagtago sila, pero nakita pa rin nitong ginamit ang computer at naghinala. Pagka-disconnecta, sumilip siya sa mesa at napansing may dala itong keycard. Nang makaalis siya, lumabas ang dalawa para mag-isip. Gamit ang card ni Roger, binuksan ni Tom ang opisina ng ehekutibo para hanapin si Alan, habang pinahanap niya kay Roger ang telepono para tumawag ng pulis. Habang binubuksan ni Tom ang kandado, nabitawan ang jacket at naipit ito sa pinto. Habang hanap ni Tom si Alan, tinawagan ni Roger ang asawa gamit ang telepono nito. Pero bago pa makapagsalita, nahuli siya ng killer at pinasabing ayos lang ang lahat. Mula sa bintana, nakita ito ni Tom kaya kumaripas siya sa lounge para sa kutsilyo. Pagbaba ni Roger, naglabas ng baril ang killer at tinanong kung may iba pang nagtatrabaho. Nagsinungaling si Roger na siya lang, kaya sinakal siya ng kable ng mamamatay tao na naitala lahat sa telepono ni Tom. Pagbalik ni Tom, walang tao sa mesa. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinubukang tawagan ang 911, ngunit naubusan ito ng baterya. Pagkakabit ng charger, nilibot niya ang opisina at nakita ang bangkay ni Roger. Biglang bumalik ang mamamatay tao at nakita ang jacket, kaya kinuha ni Tom ang keycard ni Roger at nagtago sa aparador, kung saan siya nagulat sa katawan ng abogado. Samantala, kinaladkad ng killer ang bangkay ni Roger habang tumatawag sa telepono. Nagrereklamo dahil dapat ay walang tao roon. Nag-charge ang CP ni Tom at tumunog. Sinuri ito ng killer, at matapos i-ignore ang tawag ni Anna, nakita ang video ng kanyang pagpatay. Binura niya ito at tiningnan ang settings upang makita ang pangalan at larawan ni Tom. Nang malamang siya ang may-ari ng jacket, tinawag niya si Tom, ngunit nagtago si Tom sa ilalim ng mesa. Nang umalis ang killer, tumakbo si Tom sa kabilang opisina at nagsunog ng papel para i-trigger ang fire alarm, pero hindi ito gumana. Napansin niyang may tao sa katabing gusali, kaya nagsimula siya ng apoy sa basurahan at itinulak ito sa kortina para lumaki ang apoy.
Nakita ito ng kapitbahay at mabilis na humingi si Tom ng tulong. Sa malas, naamoy ng killer ang nasusunog, kaya nagdala siya ng pamatay sunog at tumakbo sa apoy. Nakita siya ni Tom at tumakas bago pumasok ang killer. Nagkunwari siyang nagtelepono upang di makahingi ng tulong ang kapitbahay. Maya-maya, pumunta si Tom sa reception at nag-computer para sa bagong keycard. Muntik na siyang mahuli ng killer, pero ni-sleep mode niya ito at nagtago sa ilalim ng mesa. Nang makaalis ang killer, ni-reset ni Tom ang mga lock kaya di nagagana ang card nito. Pinatay ni Tom ang mga ilaw sa gusali at nagmadali sa opisina ni Alan, at nakitang may kausap siyang babae. Biglang binaril ang kandado ng pinto, kaya nagtago si Tom sa likod nito. Mukhang pamilyar ang lalaki kay Alan, pero nang bumunot ng baril ang babae, agad niya itong pinatay. Kinuha niya ang baril at umalis, iniwan si Alan sa opisina. Nang mag-isa, tinanong ni Tom ang babae, at nalamang mula siya sa pamilyang Gambisi. Testigo siya laban sa asawa, kaya pinadala ng mafia ang killer para patahimikin siya. Biglang may narinig silang ingay at nakitang sinusubukan ng killer. Pilit na pinasok ang file room gamit ang palakol, ngunit imposible ito. Sinubukang tumakas nina Alan at Tom, pero agad silang nagtago nang marinig ang paparating na mamamatay tao. Kasama ang janitor, kinopya ng lalaki ang boses nito at inuutusan si Tom na lumabas o mamatay. Dahil sa kanyang hinala, tinanong ni Tom ang palayaw para sa janitor. Hindi ito alam ng mamamatay tao, kaya alam ni Tom na patay na ang janitor. Sunod, binuksan ng kriminal ang mga elevator para palabasin sila. Sinuri nina Alan at Tom ang pasilyo at nakita ang bangkay ng janitor na may sulat na "Panalo ka." Biglang tumunog ang telepono sa mesa at nagulat si Tom na sariling numero niya ang tumatawag. Sa hinalang patibong ito, binaril si Alan sa braso habang tumatakas. Hinabol at pinaputukan sila ng mamamatay tao kaya mabilis silang nagtago sa isang opisina kung saan maaari nilang i-lock ang pinto. Hindi naman ito pinatibay, kaya ginamit ng kriminal ang palakol para basagin ito. Pag-abot niya, papasok na sila ng file room. Sinubukang gamitin ni Tom ang phone ng killer para humingi ng tulong, ngunit may password ito. Hawak ng lalaki ang telepono ni Tom at tinext si Ana para papuntahin doon. Desperadong tumulong, ginamit ni Tom ang copy machine. Sa pinto, pinapasok ng mamamatay tao si Ana at tinutukan ng baril habang kinukuha ang phone nito. Dumating si Tom para ipagpalit ang keycard kay Ana pero hindi nakumbinsi ang mamamatay tao hanggang sa dumating si Alan para sa negosasyon mismo. Nang mahulog ang baril, binigay ni Alan ang card sa kriminal at pinalaya si Ana, ngunit naglabas ng baril ang gwardiya. Tinulak siya ni Alan para iligtas si Ana, kaya sinuntok siya nito at kinaladkad sa file room. Doon, nagreklamo siya na hindi nilinis ang opisina, senyales ng pagtutulungan. Nang i-activate ang bomba, dumating si Tom dala ang baril, ngunit nasa kriminal ang mga bala. Tumakas si Alan at sumara ang pinto, nakulong ang killer sa file room. Sinubukan niyang lumabas gamit ang keycard, pero peke ang keycard na binigay ni Tom mula sa copier. Biglang sumabog at nasunog ang mga dokumento. Sinubukang apulahin ito ng killer pero nabigo siya at nahimatay sa usok. Pumasok si Tom sa loob at itinulak ang mga estante pababa para patayin ang apoy. Biglang nagising ang killer at inatake si Tom. Mabilis siyang nadaig ng lalaki at sinuntok si Ana nang sumaklolo siya. Ginamit ni Tom ang pagkakataon para suntukin ang lalaki at sa kanilang pagtumba, dumating si Alan at binaril ang killer. Bago mamatay, ibinulong ng lalaki ang 11 hanggang 22 at kinuha ni Tom ang mga susi. Habang ginagamit ni Ana ang mga ito para buhayin ang elevator, bumalik si Tom sa mesa at nahanap ang file kung saan natuklasang itatapon ng kumpanya ang lahat ng ebidensya. Nag-type siya sa telepono ng killer para hanapin ang numero ni Alan. Binayaran si Alan ng parmasyutika para matalo sa kaso, kaya inupahan niya ang lalaki para sirain ang files at patayin si Roger. Sabi ni Alan, mas mapanganib ang mga korporasyon kaysa mafia at sinuhulan si Tom, pero tinanggihan niya ang pera at umalis. Ayaw makulong, nag-self-delete si Alan. Dumating ang pulis, kaya tumakas sina Tom at Ana bago pa sila makita. Sa silid ng mga file, ang copier ay naglalabas ng libu-libong kopya ng ebidensya ng kaso. Natagpuan ng pulis ang lalaking nag-iwan ng baril.